Lumuluha at labis ang paghihinagpis ng ina ng OFW na si Joanna De Mafelis nang abutan namin kaninang umaga sa bahay nila sa Sara, Iloilo. Si Joanna ang OFW na nakita nakasilid sa loob ng freezer sa isang abandonadong apartment sa Kuwait nung nakaraang linggo. Ang itsura ng anak ko, payat na daw, at saka maikli yung buhok niya. Minamatrato doon siya ka. Amo niya yan. Sana maparusahan ko. Iyak ako ng iyak. Oras-oras, ma'am. Sabi ni Nanay Eva, noong nakaraang Biyernes daw sila pinuntahan ng mga taga-OWA para kumpirmahin ang masamang balita. May 2014 nang pumunta sa Kuwait si Joanna para mangamuhan sa unang pagkakataon. 26 na taong gulang siya noon. Pagtungtong daw sa Kuwait, kada 3 buwan lang kumakausap nila si Joanna. Tinatago raw kasi ng amo ang cellphone nito. September 2016 daw, nang huli nila itong makausap sa telepono. Natapos na raw sana noon ang kontrata ni Joanna pero gusto raw nitong tumagal ng 1 pang taon para makatulong sa pamilya matapos masalanta ang bahay nila ng bagyong Yolanda. Sa pagpupursige ni Joanna, unti-unti nang naayos ang bahay nila. Hindi ko matanggap na ang pangarap ng aking anak na maayos itong bahay. At saka masakit talaga. Hindi ko matanggap-tanggap na ganyan ang nangyari sa aking anak. Hindi niya na mauuwian to. Hindi niya na mauuwian. Ang sabi niya sa akin, ma'am, nang papatayuan niya ako ng tindahan para hindi na daw ako mainitan, maulanan sa sa tubuan at saka sa palayan. Nakausap ng GMA News ang OFW na kaibigan ni Joanna sa Kuwait na namamasukan sa katabing unit ng amo nito. Hiniling niyang wag siyang pangalanan. Kwento niya, araw-araw daw halos kung saktan ng kanyang amo si Joanna na huli raw niyang nakausap noong 2016 pa. Isinalarawan niya kung ano ang itsura ni Joanna nang matagpuan sa loob ng unit. Nakaupo nga parang nakatagilid siya, nga parang kasya lang siya sa freezer, na matakpan siya. Kasi maliit ang freezer, hindi malaki. Kailan mo siya huling nakita bago nawala? Yung September na yung nag-usap-usap na kami ng kaibigan ko yung sa harap nila, natutulungan na namin siyang patakbuhin. Sabi ko, tulungan kita. Ayun niya kasi takot siya. Ang ama at kapatid ni Joanna nagpunta sa OWA at DOLE sa Iloilo ngayong araw para ayusin ang mga papeles para sa pagpapauwi ng bangkay ni Joanna. Hagulgol at hinaing din ang dala ng 2 iba pang kapatid ni Joanna nang makita si Labor Secretary Silvestre Bello III at ibang opisyal kaninang umaga. Tama talaga yung loob po namin kasi ganyan po yung nangyari kasi hindi naman po kami nagpabaya sa kapatid po namin. Masakit talaga sa amin po yung nangyari. Nakita na sinama namin na gano'n yung nangyari sa kapatid po namin. Wala raw silang nakuhang ayuda mula sa Kuwait. Pinagpasapasahan din daw sila ng mga taga-OWA at POEA. Pangako ni Bello, aalamin nila kung sino-sino ang dapat panagutin sa pagbabaliwala sa pamilya ni Joanna. Sabi ng OWA, February 2017 daw nila natanggap ang request for assistance ng pamilya. Ang recruitment agency ni Joanna sarado na noong taong 2015 pa. On our records, February 28, 2017, ang pagpunta ng mga kaanak ni Joanna sa amin, and this was referred to the welfare officers. And yun nga, sabi ni SEC, iimbestigahan yung whether or not proper yung response ng ating welfare officers on the ground. Sa press conference kanina, sinabi ni Bello na hindi pa ma-autopsy ng buo ang katawan ni Joanna dahil yelong-yelo pa rin ito. Pero sa paunang investigasyon, kinakitaan ito ng marka ng torture at pananakit. Bukod daw sa baliraw ang mga buto nito. Mula rito sa Sara, Iloilo, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.